morning po. Good morning. Yung mga bata, papasok na sila. So, may exam pa sila, ang mga bata. Hinihintay namin yung bus. So, Kian, you prepare everything, Mama. Your bag, where is it? Your snacks. Okay. Hi, ate. You review well, eh? Yes. You review well. You make your exam well. I woke up at night, so I'm quick. Your bag, where is it? There. Nakakulot siya. Kulot. I Okay. wanted to use the blue headband you got me before, but it was What headband? the blue one. Ito pala guys, papakita ko sa inyo. Itong peace lily ko, every year ito na namumulaklak. Ang ginagawa ko, pag winter siya, tinatanggalan ko lahat ng dahon, kinakat ko siya. Kasi pag winter, namamatay. Yung kumbaga, hindi siya nag-grow. So, ginagawa ko, kinakat ko yan. Hindi ako natatakot na triman. Tapos, pag spring, ganito na, umuusbong yung mga bagong dahon. Summer, grabe, ang dami niyang bulaklak. Yan lang nila, ginagawa ko. And then, ang fertilizer ko, wala. Organic siya. Bye-bye, mommy. Bye-bye, mama. Tuwing kumakain ako ng banana or mga bata, yung banana, yung balat ng banana, binabaon ko. Or itlog, mga ganyan ang nilalagay ko sa loob. Lahat ng tanim ko ba? Lalo mga ito. Mga bougainvillea, lahat. Basta yung mga balat, pinagbalatan ko ng saging. Ayan, binabaon ko lang dyan, mga itlog, ganyan. Yun ang ginagawa ko ba sa mga tanim ko. Wala po yan for fertilizer. Bye, my love. Study well. Okay, mama? Marhaba. Yalla, pray before you make exam, eh? Where is your scapula? Yeah. Merci. Merci. Ala, tignan niya itong basil leaf ko, oh. Ang laki ng bango-bango. Okay, yan. Tignan niya ito. Laki-laki. Boston ito, no? Okay, nagpaparami ako ng ganito. Yung jade plant. Ito yung mother, yung isa nandun. Ito ang laki niya, oh. Pero hindi ko pa na pamulaklak. Kasi namumulaklak ito, eh. White ang kulay ng bulaklak niya. Maganda at mabango. Pero hindi ko pa siya matagal na ito. Hindi pa siya nagbulaklak. Kita niyo ba yung trunks niya? Ang lalaki, ang taba. So yan, ito ang balkon namin. Minsan kahapon ata yun, may madam na dumaan. Tapos andito ako sa balkon. Sabi niya, binebenta mo ba ang mga tanim mo? Sabi ko, hindi. Ang gaganda daw. Tapos binigyan ko na lang siya ng stem. Yung red. Yung red dito, oh. Kasi gusto niya daw ang red. Iyon, maganda yung ganun. Sasabihin ba, ito pinutulan ko siya kahapon. Binigay ko yung ganitong kulay, o red. Kaysa yung manguha, mayroon yung mga ganun guys, yung dadaan sila, tapos putulin na lang nila. Kahit andito ako, nakaupo doon, minsan, dalawang madam na naglalakad sila, pumutol na lang sila. Tapos, nung tumayo ako, hindi siguro ako nakita. Ayun, so, dumawa ay hihingi daw, sabi ko. Okay, nakuha nyo na, sabi ko. Tapos yun, yung madam kahapon, tinanong niya kung binibenta ko. Sabi ko, hindi. Sabi ko, gusto mo?
Sabi niya, oo, yung red sana, sabi niya. Okay, so kaya pinutulan ko siya ng red. Yun. Ito ang ganda, oh. Ganda niya, guys. May white ako, yan. Hindi ako magsawang magpakita sa inyo kasi syempre alaala na din ba. May orange din po ako, madali lang siya tumubo, guys. Ayan, oh, inaano ko na naman siya, pinapatubo ko. Meron akong pinatubo dito nung ilagay ko lang last month. Tignan nyo, namulaklak agad, oh. Ayan, oh, intugkol ko lang ba, tinusok ko lang kasi binaon ko lang siya kasi naputol nung nag-aayos ako. Na ano, madali lang silang ano, basta ginagawa ko parang baliw. Good morning, nag-good morning ako sa kanila. Then kinakausap ko ba, parang baliw kasi sabi nila kausapin daw ang mga tanim kasi parang tao lang ba ng ewan ko, pero yun naman ang ginagawa ko, kinakausap ko sila. Pati yung avocado, wala akong nilalagay yan, hindi ko yan ini-sprayan. Asawa ko ba, marunong ba mag-spray? Hindi naman, hindi namin yan ini-sprayan, wala kami nilalagay na gamot. Tignan nyo, daming bunga, pero merong time na walang bunga, konti lang, ganon. Pero ngayong this year, naku, daming bunga. Yun, maraming bunga. Hindi namin nilalagyan ng ano, medicine or ano, yung spray ba na pampabuhay. Hindi, every year yan. Ito yung avocado namin, ibang variety, yung pahaba siya, tapos maliit lang yung buto, and yung isang piraso sobrang hindi siya, kahit wala kang ilalagay na honey or sugar or ano-ano pa man, sobrang malasa pa rin. Sis Yuki nga, gustong gusto niya tong avocado namin, yung ganitong ganitong variety, pahaba siya. At saka rough yung balat niya, rough siya, guys. Kahit yung mahinog na siya, rough siya. At saka hindi ko siya dinidiligan, basta ano siya, sa nature siya, ganyan. Hindi ko ini-sprayan ba. Namumulaklak naman sila, nabubunga, ganyan, guys. Anyway, mag-stretch tayo konti. Ayan. Hello mga kapitbahay, kumusta po? Magandang tanghali. Galing po ako sa labas, sa garden ko, nanguha ng gulay. Ayan, para sa ating salad. Tignan nyo. Ito yung sinasabi kong porcelain, yung ngalog-galog sa atin. Ihalo natin sa ating salad. Ito ay wild, guys. Tumubo lang sila sa aking garden, and ihahalo natin sa ating salad. So ayan, magsalad po tayo. Nanguha din po ako ng mint sa garden ko. Ayan, oh, yung tanim kong mint. Ihalo natin sa salad yan, lahat yan. Tapos ito ang ulam namin, pagkain namin, bulgur. Ginisa ko sa kamatis, maraming sibuyas, at nilagyan ko ng salt, pepper, and ano pa yung nilagay ko, red tomato paste. Red naman talaga ang tomato paste. Ayan. Okay, so i-prepare na natin ang ating salad. Nakasombrero ako kasi galing ako sa ano, may ako na lang tanggalin. Haluan natin ng konting lettuce ang ating salad. Halo-halo ba? Ayan. Mas marami ang kamatis, onion. Lagyan din natin ng onion. And cucumber. May cucumber na tayo. So yan lang. 4 lang na piraso. Kasya na yan. Ay nako.
kailangan pa ng tubig siguro ito. Hindi ko pa natempla kung maalat o ano. Lagyan natin ng black pepper. Black pepper ang nilagay ko. So, i-taste na natin para natin kung okay na. Kailangan ng salt. Okay na. Kita ko sa inyo ang sinasabi kong ulam namin. Pagkain namin ayan o bulgur. Masarap ito with salad, guys. Okay. Okay na. Hindi naman masarap kung masyadong maalat. Tama lang yung lasa. Masarap yan kahit yan lang, salad ba ang kapartner niyan. Oo. Okay, tapos tayo. Pakita ko sa inyo ang aking gulay. Ito, mga wild ito, guys. So, ang gagawin natin, ibabad natin mamaya sa salt itong mga vegetable natin. Tanggalin lang natin ganyan, oh. Tignan nyo, ngalog-ngalog. Porcelain sa English ito. Pero alam nyo ha, hindi kayo dito maniwala. Siguro, ito, malaking benefits. Maraming may bibigay sa ating katawan. Ito, very healthy. Oo. Itong porcelain. Sa atin, pinapakain ata ng baboy. Hindi natin kinakain. Sa kanila, kinakain nila, guys. Mahal din ito per bundle. Ngayon, season, marami. Akala ko meron ng mga bata. So, sa Sunday, probably pupunta tayo sa village kasi nag-request ang biyanan ko na before kami aalis, pasyalan namin siya. Sabi ko, sige. Today is Friday, so medyo late na ang vlog namin. Malapit na po tayong uuwi. Sinasabi kong malapit na po tayong uuwi, pero alam nyo, no, may ba dito? May pangamba. Sabi nga ng asawa ko, sana makaalis before may mangyari ba na kasi may gulo nga sa guys, sa Iran ba yun, at saka sa bansang alam naman natin na kasali ang Lebanon dahil nga sa mga age. So sabi ni Mr. sana makaalis pa kayo ba? Makaalis kami before kasi i-close nila itong airport pag sakaling may Diyos na lang nakakaalam, guys. Kaya sabi ko kay Mr. siya, nag-worried. Sabi ko, wag ka kasi mag-isip na siya, nai-stress kasi yung una, masayang yung ticket namin, yung hindi namin ma-refund, yung pinambili namin ng ticket. Yun yung pinag-aalala niya. Sayang lang daw kung Sabi ko, si Lord lang nang kakaalam. Kaya sana pinagdadasal ba, sana makauwi kami nang walang ganitong sitwasyon. Kasi if ever hindi ko na itutuloy kasi syempre
Una yung asawa ko, may iwan siya dito. Alam niyo naman yung reason din na hindi kami umuwi noong last year dahil sa gulo ba. Iwan ko guys, ay naku, Diyos ko. Ang hirap ba? Ang hirap. Kaya sabi ng asawa ko, just pray na hindi isali ang bansa namin. E paano? Yung mga dito, kasali sila sa kabila. So, nung isang araw, sinaktan nila yung UN. Yung mga H guys sa South, sinaktan nila yung isang UN. Kaya ewan ko lang kung sabi ng taga Finland ata yung UN. Sinaktan ng H. Nung isang araw. Sa South. Parang hindi na ata sila. Ewan ko lang kung anong desisyon ng UN guys. Kung tutulungan pa rin ang Lebanon or what dahil sa nangyari na pananakit ng H sa kanila. Ako. Summer na summer. Ang dami pa namang expect na mga turista na uuwi dito. Yung kapatid nga ni Tonet, ni Madam Tonet, kararating nila galing sa Australia. Wala pa silang 1 week. Gusto na nilang bumalik sa Australia dahil sa nangyayari ba? Nangyayari sa pagitan ng I at saka doon sa kabila ba? Alam nyo na yung dalawa na nag-aaway, yung Iran at saka I. Gusto na nilang bumalik. Dapat until August sila mag-stay. Takot sila. Kaya I think babalik sila sa July o aalis na sila. Yan kumbaga mag-advance na sila. Mag-advance na uuwi na yung ticket ba? Yung ticket nila. Kinensa nila yung schedule. Ayaw daw nila na may mangyari sa kanila dito. Lalo nasa Australia sila kasi. Ewan ko lang. Sana talaga gusto ko makauwi kami na walang hassle. Tinatawag na ako ng aming manok kasi time na sa pagkain nila. Bigyan natin. Ayan. So, ayun na sila. Tinatawag na ako. Wait lang. Continue natin mamaya. Hi guys. Katatapos lang namin kumain. Hindi na ako nag-video kasi medyo mainit ang ulo ko ba. Umiinit din ang ulo ni Mami Laura. Umiinit din ang ulo ko. Ayan, tapos na. Yung ulam namin. Nakaka-high blood ang nangyayari. Napag-alaman ko, sabi ng asawa ko, close daw nila yung airport ngayon. Walang flight ngayong araw dahil sa nangyayari sa Iran at saka Israel. Wait lang, tapat giling ko si Bibo. Hi guys, hello po. Nandito ako sa kusina. So, time check dito ngayon is 3:52 Friday, June 13. Katatapos ko lang pinakain ang mga alaga ko. Aso, ganyan. So, ayun, tumawag yung biyanan ko kanina. Sabi niya, naka-impake na kayo, ganyan siya. Sabi ko, oo. Tapos, yun ang nga, balak namin na pupunta kami ngayong Sunday sa village kasi yun yung gusto niya na makita kami bago kami mag-flight. Ewan ko, sabi ng asawa ko, naka-close kasi ngayon yung, wala na, lobat na yung camera.
Naka-close kasi ngayon yung ano guys, yung airport dito sa Beirut sa Lebanon ba. Yung kaibigan ni Mr. yung kapatid niya, flight niya sana kaninang 11 o'clock. Pumunta siya 7 o'clock sa airport. Hindi siya pinapasok kasi naka-close pala siya. So, ewan ko, sabi ng asawa ko, dahil nga doon sa gulo, sa kabila, dalawang eye ba, yung bansang dalawang eye, kaya natatakot yung mga airways dito, yung mga airlines, yun, dito sa airport, na nalilipad, kaya na-cancel lahat ng flight. Yun. And, ngayon sana balak namin na lalabas kami, bibili sana ako ng yung pillow sa neck, kaso sabi ni Mr. tignan natin kasi nga nalungkot ako kasi sabi niya baka kung i-close nila yung airport, hindi kayo baka makalabas, hindi kayo ay naku makauwi kasi yun na nga, paano kami mag-flight kung close naman ang airport. Yung Qatar, Dubai, mga ganyan kasi malapit sa kabila. Natatakot sila baka yung magpalipad sila ng missile, matamaan yung plane, gano'n. Hindi sila pumayag na may alam nyo na i-open yung, hindi sila pumayag na i-open nila yung airport dito sa ngayon araw lang naman, kaso hindi natin alam kung anong mangyayari sa kabila. Syempre i-close nila yan ng ilang, ewan ko lang kung sabi ng asawa ko ngayong araw lang naman, and bukas hindi natin alam kung mag-response daw ang kabila, yung alam nyo sa Iran, kung daw sila response. Sigurado buong gabi papalipad sila both. So yun, sana i-stop na guys, sana mai-stop na kasi ang daming naaapektuhan sa nangyayari dito, nangyayari ba sa bansang ito. Malungkot ako, yun yung totoo. Sobrang lungkot ko ba yung nangyari kasi excited kami tapos ganito yung nangyayari. At pinagdadasal ko na lang na na tumigil na at i-open nila yung yung airport. 15 pupunta kami sa bundok kasi yun yung hiling ng biyanan ko na pasyal kami muna dun saka kami mag-flight kasi hindi siya bababa. Ewan ko lang kung kailan siya bababa, kami na lang pupunta dun. Tapos na si Kian na mag-exam, si Shayan na lang. Naka-ready na ang lahat, ewan ko. Sabi ng asawa ko, if ever man na makancel yung flight nyo, baka i-reschedule nila ganun, or alam nyo, or hindi na kami matutuloy, pero hindi na namin makuha full yung binayad naming ticket. Sa totoo lang, malungkot po ako, yun yung totoo. Malungkot si Mami Laura, pero wala akong magagawa guys kung ito ito na naman. Wala naman dito yung yung hindi naman sila nagpapalipad dito sa namin ngayong araw, kaya lang yun na nga, natatakot sila baka sa himpapawid pa sa taas matamaan ng missile kasi nagpapalitan sila malapit lang kasi. Syempre dadaan kami, sabi ni Mr. iikot daw yung yung plane and madaanan pati yung Dubai at saka Emirates, lahat ng close. Talagang close nila yung airport dito, walang makalabas. Yung nga kapatid ng kaibigan ni Mr. flight na niya sana, nagbakasyon lang siya, pupunta siya sa Paris ata, sa France. 10 days ang vacation niya, hindi siya nakaalis. Ewan ko lang kung kailan siya aalis kasi close naman ngayon.
Mainit ang ulo ni Mister kasi alam niyo yung nangyayari. Eh ako din naman, nag-initan kami kanina nang nagkasagutan kami. Sabi ko kasi ikaw, ano, kung pwede wag ka nang manood ng TV para ano. Sabi niya, ano ka ba? Kung hindi ako nanood, may kaalaman ka ba? May kaalaman ba tayo sa mga nangyayari? Tama naman, pero minsan stress yung manood sa balita ba. Anyway, yun lang yung update ko. Close ang airport ngayon.